Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Pagpasensyahan niyo na po yung aking sombrero. Nakasombrero po kami dahil nagpatan kami. Nasunog po yung aming bunbunan. Okay. Kidding aside. So tayo po ay mag-umpisa sa ating pananambahan at ating wine-welcome po ang bawat isa na dumalo dito po sa ating pananambahan sa Quezon Elementary School at maging ang ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, tayo po ay mag-umpisa na sa ating pong service. So, meron ba tayong mga first time guest? Mukhang wala. Mga dating mga mukha. Okay, sige, tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia sa Psalm 98. Psalm 98. Tatlong verses lang po itong aking babasahin, Psalm 98. Okay, kung kayo ay naroon na, ating basahin niyo po sa inyong mga mata, aking babasahin ng malakas. Okay, so sabi diyan, sing to the Lord a new song, for He has done marvelous thing. His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. The Lord has made His salvation known and revealed His righteousness to the nations. He has remembered His love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. So dito po sa tatlong verses na ito, una po ating makikita rito na tayo ay inaanyayahan na umawit ng bagong awitin para sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil sa marami siyang magandang ginawa. Okay? At ang isa sa pinakamagandang ginawa niya dyan ay yung pagsabi niya dyan ng His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. So kung ating pong babalikan yung ating turo sa Isaiah 53, doon po natin makikita yan sa verse 1, yung mga katagang sabi, who has believed our message? And to whom has the arm of the Lord been revealed? See? So nandun yung arm of the Lord. Kanino ba yan ni-reveal? At dito sa Psalm, ito po'y nauna, sinabi nga na yung holy arm niya have worked salvation. Okay? So sabihin, nandun yung kaligtasan. So sino itong tinutukoy na holy arm at saka yung right hand? Alam din natin sa Book of Revelation na Jesus has seated at the right hand of the Majesty in heaven. So walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kita niyo po na maging dito po sa Old Testament ay makikita natin ang Panginoong Jesus. Siya yung right hand, siya yung holy arm, siya rin yung righteousness dito na nire-reveal, sabi nga, para sa mga nasyon. At ito'y nakita natin sapagkat ito yung pangako ng Diyos kay Abraham that all the peoples of the earth will be blessed through you. Yan po yan. Kaya sabi nga, bakit natin kailangan alalahanin? Dahil naging tapat talaga ang Diyos dito. Talagang kanyang ipinakilala ang kanyang katuwiran sa mga nasyon. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya si Isaiah sa sa kanyang libro sa chapter 53, yun ang kanyang tanong. Okay? At makikita natin kung sino ang kanyang tinutukoy diyan. Sabi nga, He grew up before Him like a tender shoot and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to Him. Nothing in His appearance that we should desire Him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with sufferings, like one from whom men hide their faces. He was despised and we esteemed Him not. Yeah. At kung itutuloy nyo pa yan, makikita nyo yung
karakteristik ng suffering servant na yan, na walang iba kundi ang ating Panginoon nung siya ay nagtungo sa krus ng Kalbaryo. So nawa tayo ay magalak, matuwa, magsaya, magbunyi, umawit ng talagang may pagpapasalamat at merong pagbibigay papuri sa ating Diyos sapagkat ito ang kanyang kagustuhan. Gusto niyang maligtas ang marami. Kaya kami, nandun kami sa Aurora, nakita nga namin, siguro ang dami pa rin dito mga kaluluwa na hindi paligtas. So talagang makikita natin sa kasulok-sulukan ng ating bansa, ng Pilipinas, at ng buong mundo, ay kailangan maipaabot ang mensaheng ito. Kailangan mai-share. Kaya kahit papano, yung ating testimony sa water baptism na ating isang kapatid, okay, si Sister Jam. Siya ay nagsabi na gusto niyang magpa-water baptize. Yun ang ating pong ginawa dun sa dagat. At nakita rin po yan ng ilang mga naroroon. At isang kumbaga pagproproklama natin na we have identified ourselves with Christ, gaya po dito sa salmong ito. Kaya kung kayo ay mga anak na ng Diyos, ay aking kayong inaanyayahang tumayo at tayo'y umpisahan na ipanalangin ni Brother Exie. Tama ba? Exie? At tayo'y mag-uumpisa sa ating pag-aawit sa pamumuno naman ni Brother Ryan. Okay? So, without further ado, akin na pong tatawagin si Brother Exie. Magandang umaga po sa inyo. Okay, salamat, Pastor. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Ama, maraming pong salamat, Ama. At meron po kami magandang panahon ngayon. At salamat, Panginoon, sapagkat dinako mo po kami sa lugar na ito na nasa maayos na kalagayan. Dalangin po namin, mga kapatid namin na mga biyahe pa, ingatan mo rin, Panginoon. Ama, salamat po dahil patuloy na sinusustain mo ang gawain ito. Patuloy na sana, nawa, Panginoon, makita mo ang aming katapatan sa aming paglilingkod sa iyo. At patuloy mong gamitin ang iglesyang ito sa mandako, Panginoon, saan kami mapunta. Ay patuloy na ang pagproklama ng iyong ebanghelyo ang aming pong daladala. Dalangin po namin ang mga gaganapin na tungkulin sa umagang ito, ang mga mananalangin, magbabasa ng iyong salita at maging magpapaawit, Panginoon. Gamitin mo silang lahat para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. At patuloy na dalangin din namin si Pastor Jay sa kanya pong pag-preach ngayong umaga. Ikaw po ang bigay sa kanya ng kalakasan at ang mga inaral niya po ay kanyang ma-deliver sa amin ng maayos. At ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa amin sa pamamagitan niya. At gamitin mo, Panginoon, ng iyong mga salita upang kami ay mabago at lalo, Panginoon, tumibay ang aming pananampalataya sa iyo. Dalangin po namin ng mga nasa live stream na nanonood, Panginoon. Gamitin mo rin ang iglesyang ito para sa kanila. I-bless mo sila spiritually, Panginoon. At kung mayroon mga hindi pa nakakilala sa kanila, gamitin mo rin, Panginoon, ang pananambahang ito. Patuloy din kami, Panginoon, nagpapalinis sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming mga kakulangan, mga pagkakamali, ay lagi, Panginoon, lagi kami tumatakbo pabalik sa iyo. At huwag mo kaming hayaan na mapalayo sa iyo ng tuluyan. Salamat, Panginoon. Binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon at after ng isang linggo ng bagyo, magkasunod na bagyo, ay muli niyang nasilayan natin ang kanyang araw. At tayo magpuri sa Panginoon with let us worship God with spirit and truth. Our first song will be in Dakilang Diyos.
matapos magpupuri sa ngalan mo, Jesus. Sa piling mo ako'y payapa, takot ay nawawala, aking kalungan. Ang ngalan mo, Jesus, itataas ang mga kamay, magpupuri alay, siya'y dakila. Ang tanging Diyos na sinasamba, kapangyarihan, siyang karunungan, tanging buhay. Ang ating Diyos na naghahari, Panginoon na tatanging kaharian niya'y walang hanggan. Magsilapi at magsamba, abay ay papurihan siya habang tinataas ang ngalan ni Jesus. Itataas ang mga kamay, magpupuri alay, siya'y dakila. Ang tanging Diyos na sinasamba, kapangyarihan, siyang karunungan, tanging buhay. Siya'y dakila. Ang tanging Diyos na sinasamba, kapangyarihan, siyang karunungan, tanging buhay. Kapangyarihan, ang ngalan, pangalan ng ating Diyos. Ang kapangyarihan, ang ngalan, pangalan ng ating Diyos. Di magwawakas ang pagkahari, Jesus ang Panginoon. Siya'y dakila. Ang tanging Diyos na sinasamba, kapangyarihan, siyang karunungan, at tanging buhay. Amen. Let's now come to our second song, Receive the Glory. Not to us, but to your name alone, receive the glory forever. For your faithfulness and steadfast love, receive the glory. The glory belongs to you. All that we accomplish
for us. And any fruit of harvest is a gift from your hand. We are only God's clay, gold and priceless treasure, and He exists to bring you pleasure, oh God. Not to us, but to your name alone, the honor, glory, the glory forever. For your faithfulness and steadfast love, receive the glory belongs to you. Only by your mercy we come to you. Though we deserve your judgment, you have called us by name. So we glory in the cross of Christ that made us yours forever. We join our lives forever to sing. Not to us, but to your name alone, is the glory forever. For your faithfulness and steadfast love, receive the glory belongs to you, not to us, but to your name alone be all the glory forever. For your faithfulness and steadfast love, receive the glory belongs to you. Amen. Tayo manatili, nakatayo. Let us now come to our scripture reading. Amen. Praise God. Indeed, all glory to the Lord. Ating pong buksan na ating mga Bibles sa Deuteronomy 31. Deuteronomy 31. And we will be reading the whole chapter. Deuteronomy 31. Then Moses went out and spoke these words to all Israel. I am now 120 years old, and I am no longer able to lead you. The Lord has said to me, you shall not cross the Jordan. The Lord your God himself will cross over ahead of you. He will destroy these nations before you, and you will take possession of their land. Joshua also will cross over ahead of you, as the Lord said. And the Lord will do to them what he did to Sihon and Og, the kings of the Amorites, whom he destroyed along with their land. The Lord will deliver them to you, and you must do to them all that I have commanded you. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Then Moses summoned Joshua and said to him in the presence of all Israel, be strong and courageous, for you must go with these people into the land that the Lord swore to their ancestors to give them, and you must divide it among them as their inheritance. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. So Moses wrote down this law and gave it to the Levitical priests who carried the ark of the covenant of the Lord, and to all the elders of Israel. Then Moses commanded them, at the end of every 7 years, in the year for canceling debts, during the festival of tabernacles, when all Israel comes to appear before the Lord your God at the place he will choose. You shall read this law before them in their hearing. Assemble the people,
men, women, and children, and the foreigners residing in your towns, so they can listen and learn to fear the Lord your God and follow carefully all the words of this law. Your children who do not know this law must hear it and learn to fear the Lord your God as long as you live in the land you are crossing the Jordan to possess. The Lord said to Moses, "Now the day of your death is near. Call Joshua and present yourselves at the tent of meeting, where I will commission him." So Moses and Joshua came and presented themselves at the tent of meeting. Then the Lord appeared at the tent in a pillar of cloud, and the cloud stood over the entrance to the tent. And the Lord said to Moses, "You are going to rest with your ancestors, and these people will soon prostitute themselves to the foreign gods of the land they are entering. They will forsake me and break the covenant I made with them. And in that day I will become angry with them and forsake them. I will hide my face from them, and they will be destroyed. Many disasters and calamities will come on them. And in that day they will ask, 'Have not these disasters come on us because our God is not with us?' And I will certainly hide my face in that day because of all their wickedness in turning to other gods." Verse 19. "Now write down this song and teach it to the Israelites, and have them sing it, so that it may be a witness for me against them. When I have brought them into the land flowing with milk and honey, the land I promised on oath to their ancestors. And when they eat their fill and thrive, they will turn to other gods and worship them, rejecting me and breaking my covenant. And when many disasters and calamities come on them, this song will testify against them, because it will not be forgotten by their descendants. I know what they are disposed to do, even before I bring them into the land I promised them on oath." So Moses wrote down this song that day and taught it to the Israelites. The Lord gave this command to Joshua, son of Nun: "Be strong and courageous, for you will bring the Israelites into the land I promised them on oath, and I myself will be with you." After Moses finished writing in a book the words of this law from the beginning to end, he gave this command to the Levites who carried the Ark of the Covenant to the Lord: "Take this book of the law and place it beside the Ark of the Covenant of the Lord your God. There it will remain as a witness against you, for I know how rebellious and stiff-necked you are. If you have been rebellious against the Lord while I am still alive with you, how much more will you rebel after I die? Assemble before me all the elders of your tribes and all your officials, so that I can speak these words in their hearing and call the heavens and the earth to testify against them. For I know that after my death you are sure to become utterly corrupt and to turn away from the way I have commanded you. In the days to come, disaster will fall on you, because you will do evil in the sight of the Lord and arouse his anger by what your hands have made." This is the word of the Lord. Our next reading is found on Acts chapter 15, where we will be reading from verse 36 onwards up to chapter 16, verse 15. Again, our second reading is from Acts 15, starting from verse 36 up to chapter 16 to verse 15. Once you're there, let us read together. Sometime later, Paul said to Barnabas, "Let us go back and visit the brothers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are doing." Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them. But Paul did not think it wise to take him, because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. They had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus, but Paul chose Silas and left, commended by the brothers to the grace of the Lord.
He went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. Chapter 16. He came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived, whose mother was a Jewess and a believer, but whose father was a Greek. The brothers at Lystra and Iconium spoke well of him. Paul wanted to take him along the journey, so he circumcised him because of the Jews who lived in that area. For they all knew that his father was a Greek. As they traveled from town to town, they delivered the decisions reached by the apostles and elders in Jerusalem for the people to obey. So the churches were strengthened in the faith and grew daily in numbers. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. From Troas, we put out to sea and sailed straight for Samothrace, and the next day to Neapolis. From there, we traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of that district of Macedonia, and we stayed there several days. On the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak of the women who had gathered there. One whose listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Then she and the members of her household were baptized. She invited us to her home. "If you consider me a believer in the Lord," he said, "come and stay at my house." And she persuaded us. This is the word of the Lord. Good morning, everyone. We thank the Lord for His goodness to us even this morning. Salamat sa Panginoon na yung ating mga ilang mga kapatiran ay nakabalik dito sa Baguio ng maayos at matiwasay. Galing nila sa Baler, Aurora. Aurora o Quezon? Oh, Aurora. Okay. So, gustuhin man namin pumunta. Pero yung in my case ay hindi feasible dahil nga sa aking kalagayan. So, salamat sa Panginoon na sinama niyo aking dalawang alipores at nakabalik din ng maayos. So, purihin ang Panginoon. Pansamantala nating pinutol yung ating series sa Book of Revelation dahil on my part sa aking paghahanda medyo painstaking, mahirap, so naghanap ako ng passage sa scripture na madaling i-outline at ihanda, at yun yung aking naisip, yung Matthew chapter 5 1 to 12, yung the Beatitudes. So, sinimulan natin ito last 2 Sundays ago, so patuloy nating aralin ito. And by the grace of God ay
marami tayong matutunan sa passage na ito. Ito yung mismong start ng the Sermon of the Mount. So let's come to the Lord in prayer. Our Heavenly Father, once again, we come to you and we ask your blessing and your guidance, Lord, as we continue to study your word. And may we ask also your Holy Spirit to illumine our understanding, knowing that without your presence, your work in our needs and in our personal lives, we can do nothing. So we ask that you would bless us and give us grace so that we may be able to grasp the word and apply it to our personal lives. And even your servant, as I expound this passage, give me wisdom and understanding. And this I pray in Jesus' name. Amen. Okay, please open your Bibles with me in Matthew chapter 5. And now, titingnan lang natin yung verse 4. Pero babasahin natin yung Matthew chapter 5 verses 3 to 12. Matthew chapter 5 verses 3 to 12. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Praise God for the reading of His Word. Pagka tayo or isang party dito sa ating bansa magbigay ng political statements, ay magkukosyon ng revolution or di kaya chaos sa ating bansa. Isang parabang pagbibigay ng insinuation sa mga tao na mag-isip at bumaling sa government at mag-alsa kagaya na nangyari sa mga previous administrations. Pagka isang statement ay mapanira at ito ay magresulta ng pag-aalsa ng mga ilan at pagrarally sa lansangan. So, revolutionary is causing a revolution in a government or social system. And here, the Sermon on the Mount was not a political statement, but there is no disputing the fact that the Beatitudes are among the most radical and revolutionary statements in Scriptures. So kung aralin natin yung Scriptures, ay isa to, itong Sermon on the Mount. Once you read this passage, ay makikita natin yung reaction natin. Always in the negative. At pinagpapala raw ng Diyos ang mga taong humble, mourner, peacemaker, etc. Makikita natin yung kabaliktaran. At yan ang pinapakita rito mismo ni Matthew. So the Sermon on the Mount is not a set of regulations which a person must obey in order to become a Christian. Hindi ito parang rules o step na kung saan pagka itong sinusunod mo ay ikaw ay maging Kristiyano. But these are a description or these are descriptions
of how a person is meant to live as a Christian. In other words, ito yung mismong kalagayan ngayon ng bawat mananampalataya. Ito ngayon ang description ng isang mananampalataya na kabilang na sa kaharian ng Diyos sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. And yan ang makikita natin. They are to be practiced here and now. Sana makikita ito sa buhay natin as believers. So, the opening salvo of the sermon is a series of Macarism. Yung Beatitudes or blessed is Macarism sa Greek. And the sermon presents itself as flourishing or thriving or shalom, flourishing-oriented wisdom literature, kagaya sa Psalm 1. So, Macarisms are proclamations that invite the hearers into a way of being in the world that promise human flourishing or thriving. Nandito tayo sa mundo, and yet tayo ay you are growing, you are flourishing, you are thriving in this world. Yan ang influensya ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano. Saman tayo pupunta, dala-dala natin yung pananampalataya, yung conviction. At ikaw ay nagtatribe kung saan ka man naroon, dinala ng Diyos. Kung ikaw isang tagasunod ng Panginoong Hesus, ang iyong bukang bibig ay ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, at ang ginawang pagliligtas ni Jesus sa ating buhay. So you thrive sa isang lugar saan ka man naroroon na tayo. Nandito nilagay ng Diyos sa kanyang providensya. Tayo ay nagtatribe. We are flourishing. At ganyan ang description. So instead of using blessed, I think it's appropriate to use flourishing or thriving or shalom. So here, makikita natin ganyan ang description ng isang mananampalataya. In other words, Macarisms are not blessings in the blessings cursing sense. Rather, Macarism are exhortatory invitations to flourishing, whose counterparts are woes. Yan ang mababasa natin sa Matthew 23 and Luke chapter 6 verse 20 to 26. So tingnan natin ang Luke chapter 6 verse 20 to 26. Pagkatapos binanggit ni Luke yung blessed, yung flourishing, binanggit din niya yung woe. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Woe to you when everyone speaks well of you, for that is how their ancestors treated the false prophets. So, ang kabaliktaran ng o opposite ng blessings are hindi cursings, kundi woes. At yan ang mababasa natin sa Matthew 23, the whole chapter, and sa Luke 6:20 to 26. So, here we see that they present true human flourishing as entailing suffering as Jesus' disciples await God's coming kingdom that Jesus is inaugurating. In other words, ang mga mananampalataya ay naghihintay sa kalubusan ng paghahari ng Diyos na dumating na sa unang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi tayo nangarap na sana darating na yung paghahari ni Jesus. That's dispensationalist idea na kung saan wala pa ang paghahari ni Jesucristo. But for us, we understand in the scriptures, and there are a lot of passages, particularly in the New Testament, that the kingdom has already arrived at the first coming of the Lord Jesus. But the consummation or the fulfillment of His kingdom is at the second coming of the Lord Jesus Christ. So yan ang makikita natin sa scripture. And the Beatitudes reflect qualities of the normal Christian life. Hindi to abnormal na buhay ng isang mananampalataya. They are meant to be seen in the life of every Christian without exception.
And all Christians are meant to display all these characteristics. Dapat makikita ito sa buhay natin as believers. We are peacemakers. Tayo'y nahahapis sa tuwing nakikita natin yung kasamaan sa lipunan. Hindi tayo natutuwa. So, when we think of the two keywords here, flourishing and mourn, sa verse 4, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Sa ibang translation, sa verse 4, flourishing are the mourners because they will be comforted. And makikita natin that flourishing is to be the happy recipient of divine favor or approval of God. And ito yung objective state ng isang mananampalataya. Sabihin, individually, if you are a believer, ito ngayon ang katayuan mo sa harapan ng Diyos. You are flourishing. You are thriving as a Christian. Hindi ka mamamatay. At tuwing binabahagi mo ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo, ang salita ang pananampalataya na iyong pinahawakan ay lumago. Hindi ito stagnant. At yan ang ginagawa natin as a church. As believers, we are sharing our faith. We are proclaiming the gospel. Gusto nating ipahayag sa mundo, sa bawat tao na mayroong tagapagligtas, mayroong Panginoon, si Kristo lamang ang tagapagligtas. So in other words, the Christian faith is thriving, is flourishing. At yan po ang makikita natin sa karanasan natin as believers. But the world says that those with cause to be happy are the prosperous, the successful. At yan po ang iniisip nila. Pag meron kang ganito, you have a lot of money in the bank, you are always happy. You can buy anything. Ang sabi daw nila, ang pinakamabango na perfume ay hindi daw yung perfume, kundi yung pera, because you can buy anything. So, pag marami kang pera, mabango ka sa lahat ng tao. So, di ko alam kung totoo yan, but sa karanasan siguro ng mga maraming pera, ay talagang mabango sila. Kaya during political campaign, pag ang isang politician ay maraming pundo, maraming pera, madali siyang o magiging mabango siya. Lalapitin siya ng mga tao. And most likely, mananalo siya sa isang political affair, at yan man ay national or local election. Yet Jesus says that those who mourn are those who know God's favor. So here, makikita natin yung opposite, yung negative. Yung nahahapis ay sila raw yung nakatanggap ng pabor ng Diyos. And those who made happiness to be all and in all of life. Anong sabi ng Panginoon Hesus sa Luke 6:25? Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. So what is it then? At the individual level, this mourning is a personal grief over personal sin. So ang isang mananampalataya o isang taong naroon yung conviction ng banal na espiritu, siya ay nahapis. Hindi dahil sa nakita niyang kasalanan sa mundo, hindi dahil nakita niya yung mga tao na mahirap at sila ay nahihirapan sa kanilang kalagayan, kundi dahil sa kanyang mismong sariling kalagayan sa harapan ng Diyos. Hindi dahil mahirap siya, wala siyang pera, kundi dahil siya ay isang makasalanan. Tayo ba? Kayo ba? Nung kayo ay nakakilala sa Panginoon, ganito ba yung karanasan? Kayo ba ay nahahapis sa inyong makasalanan? Have mercy, O Lord, a sinner.
Yun yung sinabi ng tax collector sa Luke chapter 18. Kanyang pinupukpok ang kanang dibdib at nakita niya kanyang sarili sa harapan ng Diyos na isang makasalanan. Yun ang conviction ng Banal na Espiritu sa buhay ng isang taong nakakilala sa Ebanghelyo. Ang unang reaction mo, "Oh Lord, salamat dahil ako'y mabait." Hindi yun ang sasabihin mo. "Lord, salamat na ako isang makasalanan. I'm unworthy before you, and yet ako'y iyong kinahabagan. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya, sa kaligtasang ito sa pamagitan ng ginawa ni Jesus. Dahil kung wala si Kristo sa aking buhay, ako'y mapapahamak." So ganyan dapat ang isang taong nahahapis sa kanyang kasalanan. Ang Kristiyanong binago ni Kristo ay nahahapis sa kanyang pagiging makasalanan at sa kasamaan na dulot ng kasalanan. Hindi tayo natutuwa sa kasalanan. Hindi tayo natutuwa na tayo haharap sa kamatayan. The last enemy of man is death. Pero yung sting of death ay ginapi na ni Jesus nung siya'y nabuhay mula sa libingan. Pero makaranas pa rin tayo ng kamatayan at yan ay dulot ng kasalanan. The byproduct of sin is death. And this is a true reaction of man after he realizes how miserable he is before the holy God. Kung makita niya yung kanyang sarili parang salamin, nakikita niya yung ugliness sa kanyang sarili. At ang tanging paraan na para siya'y mapatawad sa kanyang makasalanan ay siya'y lalapit kay sa Diyos at hihiling ng kapatawaran. Jesus teaches in the kingdom blessing that only those who mourn for their sins are flourishing or thriving. And if you mourn, you will get comfort. You will get comfort from God Himself. Jesus promised that they will be comforted in the end. And you know, the cross of Christ comforts us. Every time we face trials, whatever it is, the cross and the resurrection of Christ comfort us, will give us strength and hope and assurance na mayroon tayo sa ating Panginoon Hesus. Dalawang bagay, at ako'y tinranslate ko ito sa Tagalog. Ang binago ni Kristo ay may pagkahapis sa kasalanan. Ang binago ni Kristo ay may pagkahapis sa kasalanan. A Christian who is changed by Christ has mourned over sin. So flourishing are the mourners because they will be comforted. And here, itong sa verse 4, ay this Beatitudes is quoted on Isaiah 61, 1-3. And the context of Isaiah 61 portrays mourning as expressive of Israel's sorrow dun sa kanilang exile, over the exile that their sins had caused. Bakit sila na-exile sa Babylon? Because they forsook God, they violated or rejected God's covenants. And what happened? Binanggit ni Jeremiah, ni Isaiah, na sila ay ma-exile sa Babylon. And it happened. 70 years sila roon. So in this light, Matthew 5 verse 4 expresses the grief of the suffering, the consequence of sin. And this is an attitude of repentance. Ito yung gawi ng isang taong may pagsisisi sa kanyang kasalanan. And Beatitudes are descriptions and commendations of the good life. As prophet and sage, Jesus is offering and inviting His hearers into the way of being in the world that will result in their true and full flourishing now and in the age to come. So in other words, ito yung pangako ng Panginoong Hesus na kung saan tayo'y makakaranas ng totoong pag-thrive, pag-flourish, and hindi lamang sa ngayon, maging sa
hinaharap. Sabihin, ang Kristiyano hindi lamang magfo-flourish ngayon. Maging sa bagong langit at bagong lupa, tayo ay we are still growing, thriving as Christians, hindi dahil magpuproduce pa rin tayo ng kapwa Christians. Wala nang may dadagdag doon sa new heaven and new earth. Pero we are still thriving, meaning flourishing, growing as believers. Hindi pwede na ang creator and creature ay magiging kapantay ng creator, ng Diyos. But the creator and creature distinction always remains, even in the new heaven and new earth. Hindi pwede na ang tayo magiging Diyos o kapantay ng ating Panginoong Hesus. Meron lamang tayong isang object of worship, ang triune God. At siya lamang ang nararapat tumanggap ng pagsamba natin. So here we see that, in other words, it could also refer to a mourning for the evil of this world. Sabihin, ang isang mananampalataya, hindi tayo natutuwa pag may nakikita tayong may mga kasamaan sa mundo. Kaya ang mga Kristiyano, pag nakikita natin yung kasamaan, for example, AIDS, o di kaya murder, hayaan na natin yan. Wala na tayong pakialam sa society. Pero nandito tayo sa society. Kaya mayroong remedial approach. At yung remedial approach, yun yung kaparaanan na kung saan to alleviate pain. Kung mayroong kahirapan, tumutulong tayo. Tayo ay nagkakaroon ng feeding program, o di kaya tayo ay pupunta sa isang lugar, mga mahihirap, nagdadala tayo ng mga pagkain, bigas, mga damit, upang maibsan ang kanilang kahirapan. At ginagawa natin yan as a church. Hindi tayo parang walang pakialam sa nangyayari sa lipunan. Hindi ganyan ang attitude ng isang mananampalataya, ng iglesia. We must have social concern as a result of our heartfelt love of humanity and the awareness of man's sin. Kung may AIDS na dumarami, ay tumutulong tayo. Paano ma-alleviate ito? Paano natin sila i-orient? Ang mga Kristiyano ay tumutulong sa mga bagay na ito sa lipunan. Meron tayong involvement o pakialam. We rejoice the assurance that we have in Christ, but at the same time, suffering for the sake of Christ. So sa ating mga Kristiyano, hindi lamang na meron tayong katiyakan, kundi paghihirap din dahil sa ating pagsunod kay Jesus. But ultimately, as believers, ang maliban sa remedial approach, mayroon tayong redemptive approach na kung saan we also proclaim the gospel as the only hope for sinners. Ibinabahagi natin ang ebanghelyo ng Panginoon sa mga tao, regardless sila man ay mahirap o hindi, dahil nangangailangan sila ng tagapagligtas. Regardless whether they are poor, rich or poor, but these people are unbelievers, so they need the gospel. Kung poor, both remedial and redemptive approaches ang ginagawa natin para sa kanila. So, the mourning that Jesus spoke is not a touch of sadness, but rather deep heart grief and sin, personal and corporate, produces spiritual mourning. And the arrival of the kingdom of heaven will bring the blessing of God's comfort. Dahil dumating na yung paghahari ng Diyos in the person of the Lord Jesus Christ, ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan. And this is the mourning experienced by a man who begins to recognize the blackness of his sin. Kagaya ni Isaiah, nung kahit na si Isaiah, isang propeta sa Isaiah 6:5, pero nung nakita niyang kaluwalhatian ng Diyos, hindi siya sabihin, I'm a sinner. Yan dapat ang reaksyon ng isang taong nakita niyang kanyang kalagayan na siya ay unworthy sa harapan ng Diyos. Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man
of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Sa verse 3, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. And then, ang reaction ni Isaiah, Woe to me! I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips. Ganun dapat ang ating reaksyon. Makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Therefore, we mourn for our sins and the vileness of sins that people are accustomed to do it. Pag may nakita tayong news, napanood tayong news about murder, about rape, anong reaksyon natin? Wala ba tayong reaksyon? Mayroong reaksyon. Dalawa lamang. Pero sa Ama Kristyano, dapat ang reaksyon natin ay naroon yung pagkahapis. Naroon yung kalungkutan. Bakit nangyari iyon? At sana mahuli yung salarin. Yan ang ating panalangin. Sana matikman ng pamilya yung hustisya. Maibigay ng tama. Mahuli yung mga gumawa, yung mga pumatay. So, yan ang attitude ng isang mananampalataya, and the primary mourning should be for the individual mourning for sin. And there's a comfort that one sees his own unworthiness before God. At yan na yung flourishing. Flourishing are those who are continuing to mourn. At it is always in the negative, through the conviction of the Holy Spirit. And biblical mourning for sin is not self-centered, but God-centered. Anong sabi sa Joel 2:13? Rend your heart and not your garment, your heart. So, pag nakita natin yung conviction pag naroon yung conviction ng Holy Spirit dahil sa ating makasalanan, rend your heart. Ibig sabihin, repent. Come to God. Humble before Him. Acknowledge that you are a sinner. Yan dapat ang attitude ng isang taong nakaunawa sa Ebanghelyo ng Panginoon. You know, isang missionary sa India, pangalan niya si David Brainerd, a pioneer missionary to the North American Indians who died in 1749 at the age of 29. His journal, in which he wrote page after page of his terrible conviction of sin before he was converted. Nung siya namatay, saka na tuklasan yung kanyang journal at naroon yung kanyang pagkahapis sa kasalanan. At yan dapat ang makikita natin sa isang mananampalataya, sa isang taong binago ng Diyos, sa isang taong naroon na siya sa paghahari ng Panginoong Hesus. There's a mourning that does not bring about God's blessing, and comfort. At yan yung sinful mourning. For example, ni Cain sa Genesis 4:13 and following. Sa 2 Samuel 13:2, sa case ni Amnon, his mourning was utterly without grace and equally without blessing because of his incessant lust doon sa kanyang half-sister na si Tamar. In the New Testament, Judas Iscariot, remorse for his sin, but not through repentance. He was motivated by fear rather by anything else. And over the failure, mankind to give proper glory to God. So it is possible for a man to feel his sins and be sorry for them, and yet for all this, not repent with his or her sins. Ang tanong ko sa inyo at sa atin individually, are you sure that your sorrow for sin is genuine? O sa atin personally, has my sorrow led me to heartfelt repentance? Sana tayo magsisi sa ating mga kasalanan, because every day we commit sin in our thoughts, words, and actions. We are not blameless. And the real thing is spiritual mourning through the ministry
of the Holy Spirit. So to be poor in spirit is to be convicted of one's sin. Whereas to mourn is to be contrite for it. Kagaya ni David, naroon yung contrition because of his murder. Marami siyang kasalanan sa nation Israel. So sin must have tears, and these tears must flow before a person can enter the kingdom of God. Naroon yung luha na hindi man literal, kundi naroon yung pagkahapis, dulot ng kasalanan. And this inward spiritual mourning lies in the biblical assurance that God will respond in salvation. But false conviction leads to agonies of doubt and uncertainty. It leads to false conversion. Matthew 8:12. True conviction of sin leads to true repentance and faith, and the joy of release from the guilt and grip of sin. So, do you mourn for your sins? Do you mourn for the evil deeds people do every day? Do you mourn for the unbelief of these people to Christ, rejecting the authority of the Scriptures? Do you mourn for the false teachings that are rampant in our days? For example, health and wealth gospel, cultic groups. Do you mourn for the sinful behaviors shown with your fellow Christians, like worldliness? You know, Augustine of Hippo, he mourns for his lust after he realized the vileness of his sins. Nung nabasa niya yung Romans 13:13-14, talagang naroon yung pagkahapis sa kanyang nagawang kasalanan. The prophets in the Old Testament mourn for the unfaithfulness of Israelites. Si Ezra, si Daniel. And in the New Testament, Jesus Christ himself mourned for the death of Lazarus. He was enraged in his spirit sa John 11:33. And pinaka-shortest verse, Jesus wept. Sigurado naman, na-memorize natin to. And also Jesus for the unbelief of the people. Sa Luke 19:41, when Jesus looked at the city of Jerusalem, he wept over it. So, we should mourn if people die without Christ. Hindi tayo natutuwa. Hindi tayo nagbibigay ng assurance, but we should mourn, lalo sa ating mga loved ones na mamatay na walang tagapagligtas. We should mourn all facets of sin that people are doing. And this will lead us to my second point. The promise of Christ for those who mourn is comfort. Ang pangako ni Kristo sa mga nahapis ay kaaliwan. So here we see, flourishing are those who mourn, for they will be comforted. And here, comforted means to call one side. So here, yung Macarisms, Jesus' description is not what the statement looks like or statement of what you and I are supposed to do. If I want to experience God's blessing, I'm favored. Minsan yan ang thinking natin. But here, we see that ang isang taong the promise of the second beatitude is comfort. Comfort those who sense their sin and mourn for it. And here, comfort is much more than a consoling pat on the shoulder. Isang pagtapik sa ating shoulder. But no, it has a dynamic dimension. It speaks of being strengthened by outside resources that are brought alongside to help. Ito'y gawa ng banal na Espiritu sa atin. Those who are truly mourn for their sins are the only ones comforted. Spiritual mourn, and the pledge of Jesus that all true spiritual mourners will be comforted. You know, noong 2011, after the tsunami
hit in Japan, many nations pledged their help. And that's a very comforting assurance sa bansang Japan. So for Christians, there is comfort on those who mourn. Mourn over afflictions and persecutions that arise because of their allegiance to the kingdom, because of their allegiance to Jesus Christ. And you know here, the word flourishing nating palaging binanggit, it always includes the Christian's Christian present experience. And this is a privilege of the children of God. It is clear that the kingdom of God is a present reality which we can receive, inherit, or enter now because of our Lord Jesus Christ. God a Father, for example, sa Romans 15:5, Paul speaks of the God who gives endurance and encouragement. God the Son sa 1 John chapter 2, verses 1 and 2, Jesus Christ, the righteous one. And sa hymn ni Charity, Lise de Chenes said, because of the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God, the just, is satisfied to look on Him and pardon me. So ganyan ang ating karanasan as believers. At naroon din yung comfort ng Holy Spirit. Part of the Holy Spirit's ministry is to come alongside God's people and to strengthen them in their distress. So He is here to impart holiness, to give grace according to the day. So the Parakletos is the comforter. Yan ang gawain ng Banal na Espiritu sa atin. The faithful preaching of the Word in 1 Corinthians 4:3. Much of preaching today, the reason why marami mga tao na walang conviction, napapatuloy sa kasalanan is because the preaching is superficial, very man-centered, empty and profitless. But where preaching is sound in its exegesis, accurate in its exposition and application, God's people will continue to strengthen and encourage and comforted. So yan ang mananampalataya, yan ang epekto ng gawa ng Diyos sa ating buhay. Tayo ay lalakas, tayo lalalim, tayo ay mabibigyan ng kaaliwan sa panahon na tayo nahapis. Ang salita ng Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan. And the certainty of our Savior's return as well should a source of great comfort to us every level of our mourning. The final aspect of God's comfort lies in the fact that one day Christ will remove sin and all of its effects from the believer forever. Revelation 21:3 and 4 says, and I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with men. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them as their God. He will wipe every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. For the former things have passed away. Hallelujah. So we must continue to serve God faithfully. Brethren, crying. It's not conviction. Sana lahat tayo, before I die, you should have salvation in Christ. We must continue to serve God faithfully, whatever outward forces assail us.
But woe for a person who is enjoying for sinful deeds and has no repentance. We mourn for the erosion of every sin or every concept of truth, greed, lack of integrity, and adultery in our day. Those who mourn for those sinful deeds will be comforted by God. God will be their comforter. And I remember when my uncle died due to cardiac arrest many years ago. And if I could remember, thousands of people were attended his funeral dahil kilala siya sa amin at isang quack doctor. Marami siyang mga pinagaling, I don't know. Pero hindi siya mananampalataya. By contrast, sa mga mananampalataya, there's a sure promise of those who mourn now, for they will be comforted. So I challenge to you unbelievers, and we partake the Lord's Supper now. After this, you know, ang taong binago ng Diyos ay nahapis sa kasalanan. Ngunit ang walang pagkahapis sa kasalanan ay nanatili pa sa kanyang miserabling kalagayan. Gusto nyo ba ng ganong kalagayan? Mananatili kayo sa miserabling kalagayan? Bakit ayaw nyong lumapit kay Kristo at manampalataya? I'm preaching as a dying man to dying sinners. Sana ang response ninyo ay positibo. Sumampalataya, manalig sa ating Panginoong Hesus. Maliban sa Kanya, wala nang ibang tagapagligtas. Huwag niyong hintayin na mayroon pang iba. Wala na. Siya lamang at tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi kaligtasan, kundi kahatulan ang naghihintay. At ayaw natin na ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak ay pupunta sa kapahamakan. Ngayon, ang araw ng kaligtasan, lumapit kay Jesus at manampalataya. Tayo manalangin. Aming Diyos na mabuti sa lahat, salamat o Diyos sa iyong salita. Salamat sa paalala niyo sa amin. Tulungan niyo kami. Kami po'y nahahapis sa aming makasalanan. Every time we commit sin, kami po'y nahahapis dahil kayo ang Diyos na banal. Gusto naming lumago, gusto naming mamuhay na may kabanalan araw-araw. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami, O Diyos, na maging kawangis ng aming tagapagligtas sa kanyang katuwiran at kabanalan. Time will come, O Diyos, na wala nang kasalanan, wala nang paghihirap, wala nang paghahapis sa bagong langit at bagong lupa. Dahil bago na lahat at salamat na meron kaming pag-asa, meron kaming buhay na walang hanggan. Sa mga hindi pa mananampalataya, naway kilusin niyo po sila. Buksan niyo po ang kanilang puso, ang kanilang mga mata na makita nilang katotohanan. At sila ay lumapit sa inyo, magpakumbaba. At sila ay mahapis sa kanilang makasalanan. At sila ay magpakumbaba, lumapit sa inyo ng may tunay na pagsisisi at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon, na ay iyong salita laging nagpaalala sa amin. Nawa ito'y patuloy na magbibigay sa amin ng conviction. Ito pa mindalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat Pastor sa napaka-timely na message para sa bawat isa. Na tayo bilang mga mananampalataya ay ito ang ating
dapat isabuhay ang mga beatitudes na ito. Samantala, habang ang mga elemento ay niaabot sa mga mananampalataya, ay akin lang pong papaalala sa mga hindi pa po talaga nakasumpong sa ating ebanghelyo na huwag pa po muna kayong makibahagi sa sakramentong ito o ordinance. Dahil nga hindi po magiging maganda para sa inyo kung kayo'y nakikipartake na hindi nyo po na unawaan kung bakit namin idinadaos ang ganitong pagsasalo as often as we can as a church. Dahil ito po yung mandato ng ating Panginoon na bago siya humiwalay sa kanyang mga disipulo, siya'y patungo na sa krus ng Kalbaryo ay kanyang hinabilin na sabi nga niya, I will not partake of this until the time when the people of God or the believers are gathered and we will partake it again with the Lord in the great banquet of the Lamb. So, yun po. Having said that, sa mga hindi pa mananampalataya, ito rin po ay isang paggunita namin sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pagkabayubay at pagkapako, kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Dahil dito po kami nananampalataya sa kanya at sa kanyang ginawa. Okay. So, ito isang kumbaga a way by which kayo'y makapag-obserba kung paano namin dinadaos ito para nang sa ganun pag dumating na ang pagkakataon kayo ay makasumpong sa ebanghelyo ng Diyos, kayo rin po ay lalapit at gusto nyong maging kabahagi ng iglesia, kayo rin po ay mabautismuhan at makakasama namin sa ganitong hapagkainan. Okay? So, yun po. Kung ang lahat ay nakatanggap na po, akin lang babasahin ang ilang mga katagan sa 1 Corinthians 11, verse 23 and following. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Let us now partake of the bread. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let us now partake of the drink. Let us pray. Our Father in heaven, we are so truly grateful for your Son, the Lord Jesus Christ, to whom you have called him to suffer and die on our behalf. Thank you, Lord God, for this redemptive work on the cross, for in it we have not just salvation but eternal life. May you grant also this to the rest of those
who may not have yet any relationship with you, but we are praying that one day they too will come forward and receive you to be Lord and Savior of their lives. And for us who are believers, may we not take this lightly and see it as just a routinary thing that we do as a church, but rather may we remember that great sacrifice on the cross, that we always proclaim the death of Jesus Christ until you come in your second coming. Thank you once again, O Lord. We give you back all the praises, the honor, and the glory that only you deserve. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Thank you, Pastor Jay, for that timely message and reminder. Hindi na panawagan na hindi natin pwedeng bigyan lang naman ng hindi natin pinapansin, hindi bigyan natin ito ng pagpupulay-pulay sa ating mga sarili. Let's now come to our response song, Your Will Be Done. Your will be done, my God and Father, as in heaven, so on earth. My heart is strong, self-exalting. Help me sing your kingdom first. As Jesus walked, so I shall walk, held by your savor. Changing love, be still my soul. Oh, lift your voice and pray. Father, not my will, but yours be done. Out in the garden, he persisted. I may never fully know the fearful way of true obedience. It was held by His alone. One wondrous day to bear that cross, to bear my sin. What wondrous love.